Noong 2030, nakaranas po ako ng isang napakatinding sakit. Ako po'y nagkaroon ng amoebiasis. Pinahinto ko doon sa station ng gasolina para pumasok sa palikuran. Pagpasok ko sa restroom, doon ako nanalangin. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Sabi ko, nahihirapan na po ako eh. Nanggaling po ako sa isang pamilyang mga devout Catholics. Nung ako'y nasa graduating class na during that time, na-amaze ako sa isang professor namin sa electrical system design. Lagi po niyang sinasabi yung katagang. Basa! Ngayon, nakausap ko yung isang malapit kong kaibigan, si Herman Robles. Lagi sinasabi, basa, no? Makinig siya sa ganun. Basa, lagi niya sinasabi tuwing discussion. Pero kilala mo yung ginagaya ng prof natin? Si Brother Eli Soriano yun. Sino si Brother Eli Soriano? Si Brother Eli Soriano, yun yung mangaral na lahat ng tinuturo niya ay nakasulat sa Biblia. It's very timely na lumitaw yung programang ang dating doon. Tapos, ayun, ang nangyari, nalaman ko na may istasyon pala ng radyo, mga istasyon ng radyo na nagbo-broadcast doon si Brad Eli. Yung DZRH, DZBB, tsaka RMN. Doon ako nagpasimulang makinig sa radyo, no? Sa pangangaral ng kapatid na Eli. Kinalaunan, dumalo po ako ng doktrina. Nagpatuloy ako sa pakikinig hanggang dumating sa punto na nakumpleto ko po yung doktrina. Sa awa tulong ng Diyos, ako po'y nabautismuhan noong May 11, 2001. Kay palad ko sa buhay ay nakilala ka. At nung nabautismuhan po ko, awa tulong ng Panginoon, ako po'y naging active member, naging assistant group servant. Then after a few months, naging vice president at KKTK. At after 5 months, exactly on October 8, 2001, ako po'y pumasok sa Ministeryo ng Pagmamanggagawa. Nung ako po'y nagpapasimulang magmanggagawa, nakaranas po ako ng iba't ibang kahirapan at iba't ibang pag-uusig. Merong nanggaling sa aking mga magulang dahil nga po hindi po naiiwasan, gabi na po ko umuwi. Tinatanong ako saan galing. May inasikaso lang po sa lokal. Tapos hindi na po ako nakakasama sa mga family events dahil nga sumasabay po doon sa araw at oras ng aking destino. Dumating din sa punto na tumawag sa akin yung aking lolang madre. Ang sabi ko, Lola, pasensya ka na po kasi marami po akong nakitang mali sa aral ng Katoliko. At naniniwala po ako, ito po yung totoong iglesia sa aking mga katrabaho. No? During our spare time, nag-share ako ng mga Bible verses at ipinapakilala ko po sa kanila kung sino po si Brad Eli. It so happened na galit pala yung aking project manager kay Brad Eli. Tsaka ayaw niya yung ipinapangaral ng kapatid na Eli. At dahil doon, hindi niya po ako ni-recommend for regularization. Ako naman, hindi naman ako nagpatinag kasi during that time, hindi nila alam, gusto ko na rin talaga mag-resign. Noong 2030, nakaranas po ako ng isang napakatinding sakit. Ako po'y nagkaroon ng amoebiasis. Pero como andoon po yung aking masidhing desire na makapunta sa Apalit para makapagpasalamat, tumuloy pa rin po ako.
pinahinto ko doon sa station ng gasolina para pumasok sa palikuran. Pagpasok ko sa restroom, doon ako nanalangin. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Sabi ko, nahihirapan na po ako eh. Sana maibsan po yung nararamdaman kong sakit. Kaya nagulat na lang ako, walang isang minuto, unti-unti nagliwanag yung paningin ko. Ayun, paglabas ko ng CR, ng restroom, parang normal po uli. Kung ano po yung paningin ko po nung wala akong amoebiasis. Ganun po yung naging paningin ko po. Nagtaka ako noong kalagitnaan ng pasalamat, nawala yung sakit ng tiyan ko. Tapos, wala na, hindi na ako nagtae. Bawat bihati na nalampasan. Sa tulong at awa po ng Diyos, ako po ay nakakapagpatuloy bilang isang local servant at kasalukuyan po ay nakadistino sa lokal na Mindanao Avenue. Ako po si kapatid na Tristan Ocampo at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat sa Diyos.